Good evening. Dito po ako ngayon para mag-interview ng isa sa mga tinitingalang entrepreneur ngayon dito sa Aklan para sa project po namin doon sa school. Ano po yung naging inspirasyon mo para sa entrepreneur? Ang inspiration ko bilang isang entrepreneur dahil sa mga successful people na nagsimula sila mula sa wala at dahil sa kasipagan nila, tapos nangarap sila magiging negosyante at tinutukan nila yung business nila hanggang naging successful sila. So sila po yung nagiging inspirasyon ko na magiging entrepreneur o magiging negosyante sa isang business. Pangalawa, pamilya ko. Kumbaga mayroon akong sa malayang oras kung ako ay aalis. So, yun po yung inspiration ko sa pamilya ko. Pamilya at saka sa mga successful people. Kaya ginawa ko yung business na to. Hindi hawak na ibang tao yung oras ko, no? At saka ma-provide ko yung pangailangan ng pamilya ko na mapakain ko sila sa 3 beses sa araw at kung ano yung gusto nang mabili, yun ang mapaprovide ko po. My second question po to, what you can tell us about your business and how it started? Okay. So nagsimula po ito sa pangarap, no? So nag-usap kami ni Mrs. dati na what if mag-business tayo ng ganitong business kasi dati isa akong empleyado or isa akong sales consultant sa isang company na nasa roofing industries. So sinubukan namin na what if mag-build tayo ng sariling company natin na kaya naman siguro natin. So try lang natin. No? So kaya sinubukan namin hanggang nagtuloy-tuloy. Ano ginagawa mo bago Okay. Ginagawa ko bago nag-start yung business ko, nagsimula ako sa ako lang mag-isa, no? So ako yung sariling company ko, ako din yung driver, wala akong pahinante, ako lang sarili ko lang, no? Ako yung purchaser, sales agent sa mga customer. Ako rin yung estimator sa aking project. At hanggang sa napalaki ko po yung business na to. Ano yung mga challenge mo during nag-start ka ng business and paano mo yun na-solve? Okay. So ang mga challenges sa business ko noon, kahit na maulan, mainit, pinaka may big challenge dyan yung maulan. So kahit maulan, hindi sagabal sa project namin o hindi sagabal sa trabaho namin yung ulan. Kasi normal yan sa panahon na maganda yung panahon, may tag-ulan. So, at saka pangalawa, challenge ay yung mga customer na mga masilan. Minsan, sa project namin, patas, walang ginansya. Minsan, lugi, minsan tapal pa kami. Minsan may ginansya, magandang presyo. Oh. So, sa mga challenges, mga hindi natin inaasahan na magpagkakataon, halimbawa, daily delivery, mga back job sa mga workers, yun, binabalikan namin yun para ma-comply yung gusto ng customer. So, kahit minsan ay walang ginansya, talagang tinatapos namin yung project para hindi tayo masira sa mga client natin at may repair pa tayo sa ibang customer na maganda yung servisyo natin. At pangalawa, yung quality ng work, yung trabaho, yung servisyo ng mga workers namin, quality ng materials. So, yun ang number one, yung pinoprovide namin sa customer na maibigay namin sa kanila. Paano mo po na-handle yung mga competitors mo sa industry na tinaharap mo? Mga competitors, normal sa business na marami kang competitors. So, mas maganda yung may competitors ka kasi kung once na may business ka na walang competitors, ibig sabihin, ipakilala mo pa sa market yung product mo. So, dahil marami kang competitors sa business na yan, ibig sabihin, yung business mo, hindi mo na kailangang ipakilala sa market. Ibig sabihin, kilala na. Sa mga competitor, hindi kailangan na makipagkompetensya ka sa kanila, makipagbabaan ka ng presyo sa customer para makuha mo yung customer. Sa amin dito, kung ano yung price namin, standard price kami. Kung sakaling sabihin nila na ganitong presyo sa kabila, hindi po namin hinahabol yan.
No? Kasi pag once na hinahabol namin yan at babaan pa namin yung presyo nila, panalo yung customer. Kaming mga kontraktor, malulugi kami. Oh, panalo sila. Kasi kung magbabaan na tayo ng presyo nito, bagsakan natin ang presyo, bagsakan din nila ng presyo, wala tayong ginansya. Malulugi yung company natin, yung expenses tuloy-tuloy, tapos yung income papasok konti. So dapat mas marami papasok ang income kaysa ang expenses, konti ang expenses. For the sixth question po to is, paano mo i-handle yung araw na stress ka at paano mo nababalance? Okay. So na-handle ko yung stress na yan sa halimbawa, mayroon tayong customer o kliyente na mga ganyang sitwasyon na stress ka. So ang ginawa ko, pinatawayan ko muna, tawag yan, standby muna. Bigyan ko muna yung oras ang sarili ko, bigyan ko muna istudyohan ko muna yung sitwasyon. At pag tawhay na, maganda na yung mood, saka ko pa binalikan. At saka pwede rin naman tayo mag-unwind minsan, punta tayo sa isang lugar na parang pang stress reliever natin. Yun. Kasi kung once na yung stress na yan ay usan mo yan, talagang mas stress ka lalo. So, kung halimbawa, di man maiwasan natin pagdating sa business, may ganyang sitwasyon, mas stress ka sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan, ay yung ginawa ko ay aalis muna ako, punta ako sa isang lugar. Tapos pag once na okay na yung mood ko, saka ko babalikan. At saka kung paano ko hinandle yung sitwasyon na yan, ay kahit sa mga negative situation, always think positive pa rin tayo. Even in bad or good times. For the next question po is, how did you find your business in the beginning? Okay, so starting point, nag-start ako sa isang project. Habang ginagawa yung project na yon, ginagawa ng mga workers ko. Ang ginawa ko, naghanap naman ako ng panibagong project para kung sakaling matapos yung isang project, mayroon naman silang malipatan sa kabilang project. Habang ginagawa naman yung pangalawang project, naghanap naman ako ng panibagong project. At hanggang sa huli, yung mga customer na nagawa namin, nagre-repair na sila sa mga kaibigan nila, kamag-anak nila na yung Pipa Builders Company, maganda yung servisyo, good quality yung services, good quality yung product nila. Nire-repair na kami hanggang sa huli. Kahit hindi na kami mismo maghanap ng customer, yung customer na mismo ang lumalapit sa amin na magpagawa sila, magpa-estimate, tatawag sila sa messenger namin, sa page namin ng Pipa Builders page, sa number ng telepono namin sa opisina. So marami nagtatawag sa amin, magpa-estimate. So ibig sabihin, doon namin masabi na unti-unting nag-success yung company namin dahil sa mga good feedback ng customer namin. So kung mayroong mga hindi magandang feedback, yun inaayos namin, mga back job, inaayos namin lahat. Ano po yung mga ginagawa nyong marketing strategy para mas lalong umangat yung business? Yung ginagawa naming marketing strategy, pangalawa, nagkakaroon kami ng flyers sa mga customer namin na kakatapos lang, binibigyan namin ng flyers, nilalagyan namin ng tarpaulin sa harap ng bahay nila na ito yung project na to, itong bahay na to, kami yung gumagawa. Through referral, tapos gumagawa kami ng Facebook page para doon sila mag-inquire. Nagkaroon kami ng ads sa FB, Facebook, advertise kami sa radio, at nag-sponsor kami sa mga basketball para unti-unting makilala pagid ang Pipa. Yun po yung ginagawang strategy namin. At saka siyempre, nag-market to market kami, hardware to hardware, office to office, sa engineering office sa mga bawat municipality. Yung ginagawa namin. Yun yung technique ng company namin kung paano makilala sa Aklan, Antique at Capiz. Ano po yung nagiging motivate nyo para ipatuloy pa yung magagandang dayunin ng business nyo po? So, yung nagmamotivate sa amin, una, pamilya ko. Kasi, para ma-provide ko yung needs ng family. Mapagawa namin yung bahay namin kasi 10 years na kami nag-business, hindi namin napagawa ng bahay namin. So, after 10 years, nasabi ko sa sarili ko na Lagi na tayong gumagawa sa bahay ng customer. bahay ng customer. So, time na guro natin to na tayo na rin na magpagawa ng bahay. So, yun ang motivate sa sarili ko. Pangalawa, sa mga workers ko, lahat sila mayroong bawat isa, pamilya, may asawa, may anak. So, gusto ko yung mga workers ko hindi maubusan o
maputulan ng trabaho. Gusto ko tuloy-tuloy para mayroon silang ma-provide din sa pamilya nila. Mayroon silang pambili ng bigas, pagkain, para sa pag araw-araw na mga bilihin, masuportahan nila yung mga anak nila na habang nag-aaral. At yun yung pangalawang ko, motivational sa sarili ko na dapat ipagpatuloy ko yung business to dahil maraming mga tao na walang trabaho. So gusto kong makatulong sa mga walang trabaho. So kasi kung once na mag-stop yung company ko, yung mga workers ko marami yan sila. So saan sila mag-apply? So marami nga nag-apply dito. Eh sabi ko marami na rin akong workers. So paano kung mag-stop ako? So mag-apply naman sila sa iba. So paano pag hindi sila matanggap, kawawa din sila. So yun yung tinitingnan ko rin. For the last question to ay, ano masasabi mo po sa mga nagbabalak na magnegosyo and mga nagbabalak magnegosyo someday? Okay, sa mga masabi ko sa mga gustong mag-business, kailangan lang nilang lakihan yung pangarap nila. Dapat mayroon silang malaking pangarap. At once na magkaroon na sila ng sariling business, lawakan nila yung pananaw sa business. At saka isipin nila na once na sila yung may-ari ng isang company, isipin nila na empleyado din sila sa sarili nilang company. Kung pumasok sila doon kung ang pasukan ay 7:30, dapat 7:15 or 8:00 doon na sila sa opisina. At once na uwian, 4:30 yung out. So dapat 5 na sila umuwi or 4:45. So kumbaga sila yung pinakaunang papasok at sa opisina nila sila din yung pinakauling lalabas sa opisina nila. Kumbaga tutukan nila yung business nila. Kahit na lumalaki na yung business nila, lumalago na, lalo sila magprosige, hindi na magbabago yung ugali nila. Na kumbaga sa starting point lang sila masipag, matyaga. Pagdating na lumalago na yung company nila, nagtamad na sila. Kumbaga inaasa na nila sa ibang tao. So once na yan ang mangyayari, posibilidad na maglulugi ka sa uli. So para mapamangalagaan yung business nyo, kung paano kayo nag-start sa una, ganun din hanggang sa lumalago yung business mo. Lalong magsikap ka pa. Kasi once na lalago yung company mo, lalaki yung business mo, lalaki din yung problema mo. Ibig sabihin, if you have a big business, you have a big problem. Kasi kung small business lang meron ka, small problem lang din meron ka. Kumbaga, pag malaki na yung responsibilidad mo, malaki yung business mo, malaki na rin yung matutulungan mong tao, malaki na rin yung responsibilidad mo. So, sabihin na natin na maraming yumaman sa masipag, matyaga. Pag walang sistema, hindi ka asinso. Kasi marami namang masipag na construction worker. Marami masipag yan sila. Matyaga din yan sila, pero hindi sila yung mayaman. So, pag businessman ka, kung masipag ka, matyaga ka, dapat may system ka rin na sinusunod na ikakalago pa sa business mo. So, yun lang po yung Yun lang yung question mo. Okay. Thank you very much sa time. Thank you.